unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At ito Ito para sa akin lang mga insan. Ito ay opinion ko at analyze ko dito sa sitwasyon na gustong iparating ni Atty. Topacio. Arang ganito, sige ilagay natin. Pinklawan-dilawan. Kasi karamihan dyan sa mga pinklawan-dilawan yan eh. So, ilagay natin to si Win Gatchalian. So, ganito na yan mga insan. Ilagay na nila. Tapos, pag nagtagumpay sila na pa-impeach si VP Sara Duterte, wala nang vice presidente. Sino na next in line? Gaya na sinabi ni Atty. Topacio, ang papalit sa kanya, Senate President na. So, si Win Gatchalian, siya na yung magiging bagong vice presidente. Eto na maganda yung mga insan. Talino talaga eh. Ngayon, para mapatalisig mo naman ang presidente at makuha ng mga dilawan, pinklawan ulit yung pwesto, ayan na. May narinig ako, John B. Cremula, gusto rin hindi yata uubrat, medyo marami ring controversy, nakipagtulak. Hindi rin mo yan. Alam niyo, Mayor, hindi yata. ayaw ng mga tao ganyan eh. Si John B. Cremula, tulak. Tulak. Ay, nanunulak! Hindi tulak! Hindi Tulak. Ay, Huwag yung ano yun. Tunulak mo na tinulak ko si Robin Padilla. Dating ano lang talaga sila. Mga anti-Marcos yan. Pero magkakasama-sama sila ngayon. Diba? Imagine niyo pati yung nasa Makabayan Black sa Kongreso. Diba? Anti-Marcos yan. Pati yung mga ibang dilawan pinklawan ng mga kongresista ron. Anti-Marcos yun sila dati. Mga insan. Diba? Sila pa ngayon nagrarally no nung kumandidato si BP Sara at Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon eh. Yung tandem nila eh. Hindi na natin kailangan magpagod sa eleksyon. Makukuha natin, parang ganun yun mga insan, makukuha natin ng parang ganito mga insan senaryo lang, meeting kunwari. Okay, maki-anib tayo. Kunwari, Marcos tayo supporter. Pabagsakin natin mga Duterte. Pag napabagsak natin yung higpit na kalaban ng Marcos, ng mga Duterte, isunod natin siya pag nakuha na natin yung pwesto. Para balik na ulit sa atin ng kapangyarihan. Parang ganun ba yun mga insan? So yun ang mga insan, magandang araw sa atin lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at eto mga insan, maganda to pag-uusapan natin. At siyempre yung iba dyan, tontuwa. Yung mga anti-Duterte, anti-BP Sara Duterte, tontuwa yan. Pero yung mga pro-Duterte, yung mga DDS, medyo madidismaya at magagalit dito sa gagawa natin ng reaction. Dahil bali-balita mga insan at mismong si Atty. Topacio ang nakaamoy neto na tila ba kaya pinilit o kaya nila nilagay dyan si Win Gatchalian bilang Senate President para ito ang pumalit kay BP Sara Duterte pag na-impeach na ito. Tuluyan ng mapa-impeach ng mga nagtulong-tulong na mga maletagang. Hindi, maletagang tuloy. Sorry. Mali. Yun lang naman yung nabasa ko doon mga insan. Yung mga nagkaso kay BP Sara, maletagang tuloy. Sorry, mali akin. Mali ako ng kasi nabasa ko lang yun mga insan. Binahagi ko lang din sa inyo. Basta, yung mga nagkaso kay BP Sara Duterte, nakalagay kasi doon ng mga maletagang daw. Mga insan di ba? Kaya lang natin, binahagi natin sa inyo. Ganoon talaga, meron naman talagang maletagang ngayon Kaya mga insan, eto tandaan natin mga insan, hindi nila pinaniniwalaan yung 18 Marines na nagdadala daw ng mali-maletang pera doon sa mga binanggit na mga politiko. Pero naniniwala sila na nagkakargador yon ng maleta. Tapos eto pa mga insan, naniniwala rin sila naging bodyguard yon ni Saldico. Di ba nga, sinabi nga ni Saldico, marami na siyang napadilibirang pera. So kaya nga gustong-gusto ng mamamayang Pilipino, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Na malaman ang katotohanan diyan sa flood control anomaly na yan dahil mali-maletang pera ang pinagnanakaw
'di ba, ng mga buhay at mandarambong. Ngayong napalitan na ang Senate President, grabe naman. May mababasa tayong mag-move po na daw. Galing to kay Senator Erwin Tulfo. Mag-move po na daw tayo doon. Mapapako na lang ba daw tayo doon sa pag-iimbestiga sa flood control? Excuse me po. Sa flood control, mga insan. Di ba, ay marami daw pwedeng pag-usapan. Ngayon, Senator Erwin Tulfo, tatanungin kita, ano ba yung priority na pag-uusapan dapat? Diba? Na pag-uusapan ninyo. Alam ko, diyan sa Senado, meron kayo kanya-kanyang hinahawakang departamento o ahensya o anumang tawag daan, committee. Diba? May committee ng finance, committee ng sa Blue Ribbon, diba? Ibig sabihin yan, may mga schedule din ng hearing yan. Kaya pwedeng pag-usapan. Dahil nga ayaw mo na pag-usapan yung flood control, ayaw mong ma-involve dyan, bakit hindi mo na lang iwan yan kila Senator Marcoleta? Sila na bahala mag-imbestiga para hindi na kayo mapagod. Gaya nga ng sinabi ko nung nakaraang video ko, di ba? Sabihin na natin hindi kayo kasama doon sa nakatanggap. Ikaw, Tulfo Brothers, si Lacson, lahat kayong mga senator dyan. Pero yung mga congressmen at yung ibang mga tao na nakatanggap, di ba? Hindi ba pwedeng ipatawag na lang yun para makuha din yung kanilang panig? Para magkaroon kahit konting linaw lang naman kung ano talaga ang nangyari diyan sa flood control. Di ba mga insan? Hawak nyo naman na ang Senate President. Senate President nyo na si Gatchalian. Di ba? Masisimulan nyo na yung mga plano nyo about dun sa, yan lang na mahabol nyo. Di ba sa impeachment ni VP Sara Duterte? Masimulan nyo na. Pero, iwan nyo na lang sa Blue Ribbon Committee nila Senator Marcoleta yung pag-iimbestiga diyan sa flood control. Di ba? Huwag nyo pigilan na malaman namin ng sambayan ng Pilipino about dyan sa flood control. Hindi yung sabing move on lang. Doon nyo sa sinasabi yung 125 million na di umano'y kinurakot ni VP Sara Duterte, sabi nung mga nagpapa-impeach sa kanya, hindi kayo makamove on eh. Diyan pa kaya sa trilyon-trilyon na walang pondo, makakamove on yung mga Pilipino na apektuhan ng baha ngayon? Tigilan nyo na nga kami. Huwag nyo kaming gawing mga engot kayo. Diba? Huwag nyo kami ipasok sa bulsa nyo. Hindi kami kasya dyan. Mapapasok nyo sa bulsa nyo, kayo-kayo lang. Huwag nyo idamay yung mga sambayan ng Pilipino na naghahanap ng katotohanan. So, panoorin na natin itong video na ito mga insan at alamin natin. Sabi daw Win Gatchalian daw ang ipapalit kay VP Sara Duterte kapag tuluyan na itong na-impeach sa pagiging vice presidente. So, panoorin natin itong mga insan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang kontrobersyal na kudita at pagpapalit ng bagong Senate President ng Senado at mahalal bilang Senate President si Sherwin Gatchalian at tuluyan ng napatalsik sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano. Attorney Topacio may malaking ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Di umano'y tinatagong baho at pangarap ni Win Gatchalian. Nilantad na sa publiko. Pero bago ang lahat, bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang full video kung saan tila pinulabog ni Attorney Topacio sa kanyang programa at tila sinampal ng katotohanan ang bagong Senate President na si Sherwin Gatchalian at ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Narito at panoorin ang full video. Sabi nila, bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President. Okay, ito ang Puro ng aking Malacanang. analysis dyan. Ito Sabi ay niya, base hindi lamang sa haka-haka, kundi sa
fact na matagal ko na pong kaibigan ang tatay ni Win Gatchalian at yung bawat takbo sa Senado ni Win Gatchalian ay tinulungan po natin yan mula sa pool pa lamang, yung una pa lamang. Ano? At even before that, ay nakakasama ko na si Win Gatchalian, nung congressman pa lamang po siya. Yan. So maraming alam si Medyo close po kami Atty. yan. Topacio dyan. Kaya ito po ang aking unbiased at walang kulay ng politikang analysis. Okay? Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At ito I wish to emphasize, wala naman po Senate President, magiging vice siya. ambisyon Tapos biglang na papasikin maging si Pangulo ng Hindi nga Pilipinas naman, kung siya talagang magiging ang president. kagustuhan mo lamang Galing mo naman yun, ha? ay maglingkod sa bayan. Galing. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-aambisyon sa Posisyon na yan. pagkapangulo ng Pilipinas. Okay. Galing. At in fairness sa mga Gatchalian, hindi lamang si Win, kundi si Secretary Rex at si Mayor Wesley na sila po ay naglingkod na rin in several other capacities. Naging mayor, naging congressman, lipat-lipat sila ng pwesto. Wala naman pong masasabing bahid ng corruption sa kanila. At kung meron man noon Talaga ba? na sila ay nasangkot, ay na-clear naman po ang kanilang pangalan. So wala pong masama. Wala ka bias I at I wish to repeat, wala pong masama kasama niya mag-ambisyon eh. ng Pangulo. Alam nyo, maraming Pero, mga bata. 50-50 ako dyan sa'yo, yung walang corrupt. 50-50 ako sa'yo dyan, Atty. Ito sana maging presidente Ang dami ng kong Pilipinas. kamag-anak sa Medyo Valenzuela bibo, eh. diba? O, Yes. wala pong Gusto masama. sa'yo mga... Diba? Wala. Wala. Kaya naman po, of course, because of political exigencies, yung paiba-ibang sitwasyon. Diba? So, naging congressman si Win, naging mayor, ngayon ay naging senador, maganda naman ang ranking niya bilang senador, maganda naman ang trabaho niya, focused, dedicated. Siyempre, lahat naman ng senador, actually, ito, wala namang masamang sabihin, Oo. halos lahat ng senador, meron niyang tinitingnan yan kung paano makadiskarte na baka sakali na maging Pangulo. Bakit? Sapagkat kapag senador ka, Oo, hinalag ka ng si buong Rizal bayan, di ng ba? buong bansa. Ano diba? nga eh. Yes. Hindi ka tulad ng gobernador. Kung Diba? gusto Doon maging ka lamang Pangulo sa eh. probinsya mo. Pati gupit ni Yung VP Sara Duterte, congressman, ginaya niya. doon ka lamang sa distrito mo. Yes. O mayor, siyempre, doon ka sa bayan mo, etc. Oo. Kaya alam nyo nagulat nga ako nung kay Pangulong Duterte, mayor, naging Pangulo. Ang mayor ng Maynila nga, pinaka-malaki. At hindi na ngayon pinaka-malaki in terms of population. Iba na yatang lungsod, Quezon City na yata o whatever. Yung mayor ng Maynila, walang mayor ng Maynila na naging Pangulo. Oo, wala. Parang Kumandidato yata pero yung hindi. pagiging mayor ng Parang Maynila. nangarap lang. Oo, nag-umpisa yan. As far as I can remember kay Villegas. Yan. Nag-ambisyon niyang maging presidente. Meron pang jingle yan, natatandaan ko nung bata ko. Kay Villegas, kami. Kay Villegas. Kay Villegas, kaming lahat. Pang meron doon, he's the man that we want president of our land. Kay Villegas, kaming lahat yun. Hindi naging Pangulo. Si Lacson. Hindi si Hindi ka Bing, maging ha? singer, sir. Yung si Mayor Arsenio Lacson. Yun. Kaya lang namatay. Diba? Biglang namatay sa Hindi pa Shelford rin. Hotel. Sabi nga nila, Oo, died in action. Ewan ko kung anong ibig sabihin ng died in action. President Ano? pala siya. Pero iwanan na natin yan. Chismis yan chismis. Okay. Si Mayor Lim, tumakbong presidente, di ba? Natalo. Talo. Mayor ng Ulitin. Maynila. Si Isko Moreno, tumakbong presidente, natalo. Ulitin. Okay, anyway, balik tayo kay Senator Win. Maayos namang tao si Win Gatchalian. Wala namang bahid Ayos, ng corruption. Sa'yo. Hindi naman sinasabing tumanggap ng maleta o kahit anumang pakinabang Talaga. sa gobyerno. Gustong magpresidente. Ngunit, yun nga, sabi ko, nagkakaiba-iba ang political situation. Pumasok ang mga Duterte, di ba? Nag-iba ang equation. Naging Vice President si Sara Duterte na 32 million plus votes. Mas grabe. malaki pa sa boto ni Marcos. Pangulong Marcos Jr. Okay. Diba? Although, diba, sabi nila, sa kasaysayan daw ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. ang may pinakamalaking boto
Hindi. Boto! Di ba? Ayan. 31 million eh. Oo. Boto! Ano man sabi ko? Mali din yun. Hindi, eh, siyempre medyo minsan na sasabit tayo eh. Ikaw naman Laki boto. Ayan na. Anyway, Boto. Yung sabi mo sa malay, mas siyempre may gusto salita. tinitingnan niya ang sitwasyon. Minsan Pag nakakausap ko nga si William, na matagal ko nang kaibigan. Tapay, ni Win. Lagi sinasabi, maganda ang record ni Win at saka magaling yan. May training sa education, sa achievement, pwede. At I agree. Pwede naman talaga. Kanya lang, siyempre, ang pagulo po is a question of nationwide popularity. Tama. Yeah. By the way, ang aga naman, happy 1K viewers agad. Wow. Uy, Palakpakan, wow. mga kasama. Maganda. Thank you, Brand thank you. viewers sila. Okay. So, gusto mo nga, yan, sa 2028, kasi graduate na siya ng 2028, di ba ga? Yes, Oo. yes. Ang frontrunner, syempre, ay si Sara Duterte. Lang. Ngayon, fast forward dito sa kaguluhan sa Senado, di ba si Tito Sen nga, ang Senate President, bago nagkaroon ng shake-up Oo, na kapasok yung majority ng 13 na grupo ni Senator Cayetano, Cayetano. na naging SP nga si Senator Cayetano. Ngayon, in the shuffle ng gulo, yung controversy, sinabi nila, di ba, biglang lumitaw, si Senator Win Gatchalian ang mukhang acceptable Bakit? to all. At talaga naman, si Tito Sen kasi medyo polarizing, yung Oo, kanyang parang stand si Win na lang yung ano nila, pwedeng impeachment, pambato. sabi niya, Pwede. di ba, kung ano-ano sinasabi na pwede daw hindi sundin, etc., legal luminary, Agenda law. One Ball University, naghanap sila ng ibang kandidato. Ngayon, ang move dyan, siguro, politically Di pa din sila ito lapit, tahimik ay ganito. Tingin ko lang, ito. Di pwede si Subiri Ito dahil conjecture o ano lang to, yung haka-haka. Parang Elvis Presley, di ba? Haka-haka, burning love. Di ba? Haka-haka, burning love. singer talaga Ayan, si sige. Duterte Pasio. Ang tingin ko, kung ang Senate President ay si Win Gatchalian at magkakaroon ng impeachment trial at somehow mapupull off nila na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pag convicted ka sa Senate impeachment trial, matatanggal ka sa pwesto, hahanap sila ng kapalit ngayon na Vice Ayun na, Presidente. ayun pala yun. At ang laging next in line, kasi ang line of succession, halimbawa, may mangyari Senate sa Presidente. President na, Kahit sino siyempre, Presidente, oo. hindi natin sinasabing gusto natin may mangyari kay Pangulong Marcos Jr. Halimbawa, kahit sinong Presidente. Halimbawa, si President A. May nangyari sa kanya. Ang papalit ay si Vice President B. Pag may nangyari naman kay Vice President B, halimbawa, sabay sila, may nangyari sa kanila, ang papalit po ay Senate President, then Speaker of the House. So parang ganito yan mga insan. Parang nagigets ko na. Una ko lang sa Torre Topacio mga insan. So parang ganito ilagay natin si Win Gatchalian bilang Senate President. Okay na. Pinklawan, dilawan. Ito pala yung plano nyo Ito para sa akin lang ng mga insan. Ito ay opinion ko at analyze ko dito sa sitwasyon na gustong iparating ni Atty. Topacio. Parang ganito. Sige, ilagay natin. Pinklawan, dilawan. Kasi karamihan dyan sa mga, pinklawan, dilawan yan eh. So, ilagay natin to si Win Gatchalian. So, ganito na yan mga dyan. Ilagay na nila. Tapos, pag nagtagumpay sila na pa-impeach si VP Sara Duterte, wala nang vice presidente. Sino na next in line? Gaya ng sinabi ni Atty. Topacio, ang papalit sa kanya, Senate President na. So, si Win Gatchalian, siya na yung magiging bagong vice presidente. Eto na maganda dyan mga insan. Talino talaga eh. Ngayon, para mapatalisig mo naman ang presidente at makuha ng mga dilawan, pinklawan ulit yung pwesto, ayan na, magsasanib-sanib pwersa. Kung maalala nyo, bago kumampi itong mga pinklawan, dilawan na to, sila yung nagsusumigaw ng never again to Marcos. Dahil wala na sa equation, si VP Sara Duterte, wala na mga Duterte, di ba? Na-impeach na. Dilawan-pinglawan ang namumuno dyan.
So ano na gagawin? Eto na ngayon yan ang twist mga insan. May posibilidad na pagtulong-tulungan na nila ulit si Marcos Jr. May impeach. Pag na-impeach si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, sino naman ngayon magiging presidente? Yung vice presidente na nagkataon, pag natuloy yung ginawa na nagkataon, si Win Gatchalian. Di ba? Siyempre, pipili na rin yan sila doon ng bagong bakit na yan mga insan? So, nakuha na ng mga pinklawan dilawan, yung pamumuno, nabalik sa kanila yung presidency. Galing talinong galawan. At siyempre, ang makikinabang dyan, si Win Gatchalian din. Dahil nakuha niya yung pagiging pangulo na matagal niyang pangarap ayon dito kay Atty. Topacio. Galing na mga plano, mga insan. So magkakaroon ng laglagan. Malaking laglagan pag nagkataon, mga insan. Di ba? Dahil karamihan ng mga congressman na humahabol kay VP Sara Duterte, puro yun dati anti-Marcos. Iilan lang dun yung mga pro-Marcos na nakadikit talaga sa Marcos, pero karamihan dun. Pansinin nyo mga insan. Tingnan nyo mabuti. Karamihan dun. Mga anti-Marcos yung dati. Lalo na yung makabayan lang. Ang dami dyan mga pinklawan, dilawan ng mga congressmen. Pagkahawak na nila yon, nakuha na nila, finish na trabaho nila. Hitting 2 birds and 1 stone. Grabe, katalino. Galing nabasa ko rin yung mga gustong patukuyin ni Atty. Topacio. Tingnan natin kung tama ba tayo doon sa analysis natin patungkol doon mga insan. Ito, panoorin na natin, tuloy natin yung video. Okay. Pinayon. Baka ang kanilang diskarte ay kung mapapatalsik nila si Vice President Sara Duterte at maghahanap ng kapalit bilang Vice Presidente ay sinabi ko logical rin, choice yung Senate President, President because kahit constitutionally speaking, yung Senate President ang next in line. Ayun. Yan. Baka yun ang diskarte ng grupo ni Senator o now Senate President Win Gatchalian. Baka lang Yun naman, na, hindi ko po sinasabi ito totoo. Ito po ay analysis lang. Kasi di ba sabi ito naman naman. Yung analysis na pwedeng maging realidad parang yan. ilong. Lahat ng tao may ilong. Kaya na lang si Jay Tariela. Meron din naman, kaya lang kalat lang. Oo, di ba? Oo. So, pero totoo kaya yung sinasabi natin palagi na kaya daw si Jay Tariela ay malakas kay BBM, taga-Sarat, Ilocos Norte, kababayan daw. Ay, syempre. Taga ron Sarap siya, di ba? Anyway, so yun po ang tingin ng iba na analysis ko na sinishare ko sa mga iba ng mga kaibigan natin pag nag-uusap-usap Huling-huli mga diskarte. diskarte. Kung Vice President ka nga naman, di ba? Ang bilis. Wow. Ikaw ang logical successor na sa presidente. Oo, di ba? Lalong-lalo na kung ang administrasyon ay walang matibay na Punta pambato na talaga doon sa mga insan. 2028. Kasi kita mo, Sara lang sino ba talaga, yung mga Duterte lang talaga ang oposisyon? nakaharang sa kanilang plano. Si Riz Ontiveros, ang gustong-gusto. Gusto. Mahina po ang suporta. At saka, si Riz Ontiveros, controversial din. Polarizing din si Riz Ontiveros. May mga tao may gusto sa kanya, issue din ng kukunti lang, mas paninipis marami ayaw sa kanya. Madami talaga. Wala, sino pa? Si Rafi Tulfo, ayaw naman. Sinabi na, hindi ako tatakbo. At tingin ko, sincero, si paring Rafi na hindi talaga tatakbo. O sino pang mga posibilidad? Si ano? Sino pang nakikita mo na pambato? May narinig ako, John B. Cremula. Gusto rin Hindi yata uubrat, medyo marami rin controversy. Nakipagtulak. Hindi rin mo yan. Oo. Kahit nga, mayor, hindi yata. Ayaw Tatanggap ng mga tao yan. ganyan si John B. Cremula, tulak tulak. tulak. Ay, nanunulak! Hindi tulak yung ano, hindi Tulak mo. Ayun pala. Huwag yung Kaya ano kasi yun. diba nakita, Tinulak mo na tinulak ko sa Rabi Padilla. Oo, yun, hindi. Tulak, nanunulak ka. Masyado naman. Kaya lang hindi
bawal yan. Oh, bawal yun. Nanunula kasi. Kahit sa basketball, bawal yun. Umubra kay Kwan eh. Ay, Ito rin yun. Oo. Oh, actually, yung babae Oo, at padilla. security ni Robby nang tumulak sa kanya, hindi ba? Ganon. Oh, di ba? Ganun kalakas, no? Oo, kaya yun ang nangyari. Bawal nga naman Akala manula. ko yung Bawal ate ng ni, tulak. ni Alan Peter. Ganun. Oh, yung malakas ninyo. Yung tulak. Pero parang Kasi siya yung sumusunod. nag-ano yun, Tulog po. nag-marathon yun. Anyway, Yeah, yan po yeah, ang aming analysis na galawan dito sa ating politika. Ayan. Oh, Ngayong, oo, yes, yes. Ano na? Oy, 1.6K. happy 1.6K na. Oy, dahil good sa. Sana all. Ngayon, Grabe. Opo. ito ang isang napunta na rin tayo sa impeachment trial, ano? Merong amendment doon sa rules ng impeachment na nagsasabing kasi nakalagay sa konstitusyon kapag ang Pangulo ng Pilipinas ay on trial sa impeachment court, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang presiding officer. Pero pag iba, lower officials, wala pong nakalagay sa konstitusyon. Pero may rules ng Senate, internal rules na presiding officer ang Senate President. Pero inamyendahan na po yan. Noong nag-ramp session, yung dating minority na walang quorum na naging majority na ngayon, na Walang inamyendahan quorum. nila yan, sinabi nilang ihahalal ng impeachment court ang kanilang presiding officer. Diba? Ang Maghahanda talaga nilitaw nila na yan, pangalan mga ay si Cheese Escudero. Maganda talaga nila sa Well, okay naman yan. Oo Okay naman yan. hindi, man. Ako, para sa akin, basta abogado Basta na yan. na mag-preside dyan, talagang imposible po na hindi abogado o maging presiding Tama. officer. Abogado para ng mas impeachment court. malinaw Sapagkat yung takbo ng marami pong questions of hearing law dyan nila. na hindi po talaga pwedeng pagdesisyonan ng Senate President kapag hindi siya abogado. At Ayan. mukhang unconstitutional naman kung kukuha ka katulad ni Senator Kiko Pangilinan na siya daw, doon una, di ba, nung hindi man nag-shake up, siya daw yung impeachment manager para magpayo. Doon na sa Senate President na noon ay si Tito Soto. siya din gagastos. Parang unconstitutional. Malabo yun. Dapat, ang nagro-rule yung presiding officer based on his or her own knowledge. Sabi ko mali yun. At saka, ang pinakamali dyan, si Kiko Pangilinan. King ko yun eh. O, di ba? Hindi naman, hindi sa ayoko nang minsan na nunumbat o na namimintas ng iyak aking pa yun nung kapwa-abogado. pinapalibig Pero ni mahina pong talaga. Binduta. si Senator Lacson, Si, ano, Hindi naman abogado si Senator Lacson eh. Kung gusto niya mag-presidente siya. Maluha-luha pa Di ba, yun. nagtumakbo na nga Yeah, yan. ano siya? Tumakbo ng presidente. Wala na siya. Malo. Di ba, na natalo na. Pwede naman, lahat na po naman ng tao, basta nasa edad ka, natural born Filipino ka, able to read and write, nasa Tama. konstitusyon naman po Yeah. ang kwalifikasyon sa pagiging Pangulo. Ayun. Basta meron ka noon, ay kahit nga ako, pwede akong tumakbo kung gusto ko. Kaya lang, bakit? King ko yung mangyayari. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon Oo. kayong hinaingat komento patungkol Komento. sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Yun, no? I-share nyo na yung video na to mga insan para mas maraming makapanood, maraming makaalam sa kanilang mga galawan, no? 'Di ba? Huling-huli, kitang-kita yung diskarte. Actually mga insan, bago pa ako gumawa ng video na to, naisip ko na yan na napagtanto ko na po talaga yan. 'Di ba? Napagtanto ko na yan na baka ganyan ang gawin. Ganyan ang pag-isipan nila na mangyari. Kasi pansinin mo, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, 'di ba? Alam sila si Rizal Toberos. Alam mong dating ano yan talaga sila, mga anti-Marcos yan. Pero magkakasama-sama sila ngayon. 'Di ba? Imagine niyo, pati yung nasa Makabayan Black sa Kongreso, 'di ba? Anti-Marcos yan, pati yung mga ibang dilawan-pinglawan ng mga kongresista ron. Anti-Marcos yun sila dati.
mga insan. Di ba? Sila pa ngayon nagrarally no nung kumandidato si BP Sara at Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon eh. Yung tandem nila eh. Oh. Tapos ngayon, magtutulong-tulong sila. So, napag-isip ko talaga, hindi kaya may malawak ang plano to? Baka in time na makuha nila yung magkaroon ng laglagan. O eto nga, parang eto na nga. So, ang tanong dyan mga insan, pag nangyari ito, pag lumusot, yung impeachment kay BP Sara Duterte at tuluyang ma-impeach si BP Sara Duterte, magiging vice presidente itong si Win Gatchalian, red kaya? Ang panig naman ni Bongbong Marcos. Para harangan na hindi rin siya ma-impeach. Kasi ang dami naghain ng impeachment sa kanya eh. Binasura yon. O palagay na natin nitong 2026, basura. Sa 2027, pwede na ulit maghain. Eh paano kung grupo na neto ang maghain? Diba? Eh, tanggal na siya. O di wala na talaga. Wala nang Duterte, wala nang Marcos. Sino na ulit? Kanino na ulit ang kapangyarihan? Yung nasa dilawan na naman at tinglawan. Talino talaga mga insan. Sabi na, hindi na natin kailangan magpagod sa eleksyon. Makukuha natin, parang ganun yun mga insan, makukuha natin ng parang ganito mga insan senaryo lang, meeting kunwari. Okay, maki-anib tayo. Kunwari, Marcos tayo supporter. Pabagsakin natin mga Duterte. Pag napabagsak natin yung higpit na kalaban ng Marcos, ng mga Duterte, isunod natin siya pag nakuha na natin yung pwesto. Para balik na ulit sa atin ng kapangyarihan. Parang ganun ba yun mga insan? Yari na. So, ibig sabihin, wala talagang lusot din si President Bongbong Marcos kung sakasakali ma-impeach ng tuluyan si BP Sara Duterte. O, ayong mga insan, ano sa tingin nyo? May katuwiran ba? May posibilidad? Magiging makatotohanan ba ito pagdating ng araw? I-komento yung saloobin nyo dyan sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. At syempre, huwag mo kalimutan din, mag-subscribe dito sa ating channel. Libre lang po mag-subscribe mga insan. Huwag po kayong matakot na mag-subscribe. Libre lang po yan. At i-share nyo yung video na to para maibahagi natin at mapanood ng marami nating kababayan na gusto ng katotohanan. Maraming salamat mga insan sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.